presentation show us the story of elderly people regarding to their adult stories in life. Sit back, relax, and enjoy. Magandang gabi, sir. Tay. Ano po pangalan niyo? Ako po si Ruito Lumayang, Ilang taon na po kayo? 60 years old na. May tatlo ka question po ako. Ang first question po is, what are your most unforgettable experience while you were still a teenager? Ano yung unforgettable experience mo nung bata pa po kayo? Unforgettable. Marami. Unang-una yung nung bata pa, umpisa pa lang sa bata pa, marami talaga akong ambisyon sa buhay. Ang gusto ko talaga magiging isang pare o mag-aalaga ng Diyos. Kaya lang, na-failure ako noon dahil wala talaga gastos ng aking mga parents. Walang mapagkukunan ng panggastos sa pag-eskwela. Kaya failure talaga. Hindi ko talaga nakukuha ang ambisyon ko. Ganun ang sistema. Saka, nung nag-high school ako, marami kasing gustong tumutulak sa akin na gusto kung pagdating mo ng pag-iiyo, dapat ka sa pagiging gusto mong kurso. Kaya lang, wala talagang kakayanan. Walang kapira-pira. Ganun. Tsaka, nahirap lang kami sa problem. Sa second question po, what are your biggest problem during your middle age? Ano yung malaking problema mo nung nasa 30s ka pa? Nung sa 30 years old ka pa. Ano 30 yung years old, ang malaking problema. Maraming karanasan ang problema. Tulad ng kasi hindi ka nakatapos sa pag-eskwela, kaya ang trabaho mo medyo iba rin kaysa trabaho ng nakatapos sa pag-eskwela. Ganun. Nung lumaan ako ng Manila noon, I've encountered the system na talagang pobreng-pobre talaga. Kaya pagdating doon, yun ang iniintindi, kailangan mabubuhay ka sa mundo. Nahanap mo yung malaking sweldo, hindi ka pa rin hanap ng malaking sweldo. Yung pinag-aralan mo, medyo mababa lang. Kaya doon, natanggap ako bilang isang waiter. Tsaka, na-experience ko talaga bilang isang waiter noon na nahihirapan ka nung magkatrabaho ka na hindi mo alam kung anong pinasukan mong trabaho. Doon, makikita mo na behind ka sa lahat ng mga taong nasa paligid mo o pagiging waiter, nahihirapan kang sumabay sa kanila dahil medyo hanitin na sila sa gawain gano'n. Yun, matanggal ka minsan, aabot ng 15 days, tatanggalin ka ng manager dahil hindi mo kaya ang trabaho, dahil hindi ka makasabay sa mga ibang nagtatrabaho na maliksi at saka may experiences. Kaya ganun. Tapos, pagdating naman, maghanap ka na naman ng ibang trabaho para makapasok ka at saka unti-unti mong matutunan ang lahat ng mga trabaho na gano'n. Kaya doon mo sinisikap mong sarili mo. Pero makapag-experience ka talaga, minsan maluluha ka dahil sa nagugutom na. Talagang mahirap talaga kung ang buhay mo kung tulad sa pagkatrabaho mo sa mga nahihirapan ka talaga kung wala kang kakayanan. Kaya gano'n. Last question po, what are your life aspiration as an elderly? Ano yung ambition mo nung bata ka hanggang ngayon? Ambition mo pa? Ang ambisyon ko,
marami sana kung may masasabi. Kaya lang, tulad ng ang ambisyon ko doon sa pagiging Kristero na pili ako, hindi ko talaga pwedeng makakalimutan niya. Pero sa bagay, mas komportable na ako na sa pagiging ganitong edad ko na, pwede ka rin namang mag-aalagad ng Panginoong Diyos na kahit hindi ka na nagiging pare. Maraming paraan upang malapit ka sa Panginoon sa pagsisikap mo. O hinahanap mo talaga ang kakayanan na kung hindi mo natutupad doon sa ambisyon mo, pwede mong hahanapin sa ibang paraan na malalapit ka sa Diyos. Kailangan lagi kang konektado sa Panginoon. Lagi kung na-inspired ka sa ibang mga tao na nakita mo sa kapaligiran na nagsamba sila o nag-aalagad sila sa Panginoon, yung masaya, yan, bakit hindi mo magagawa sa sarili mo? Kaya sinisikap ko hanggang sa malapit ako sa Panginoon. Yun lang, ambisyon ko. Maliliit lang, pero medyo may kahulugan din. Thank you po so much po. Sige. Ayun, magandang gabi, Nay. Ako pala si Adela Santos. Ilang taon mo po kayo? 69 na po ngayong July. Kaya sa 1955. Ano po po yung pangalan? Juliet Uno Bargos ngayon sa Mr. May question po ako. Ano tong unforgettable moment or experience mo nung teenager ka pa? Yan. O yung ako po nakapag-aral ako ng elementary graduate lang. Kasi hindi ako pinaaral ng magulang ko sa Notre Dame ng Cotabato sa girls. Kasi mahirap na kami, ganyan, farmers na ang tatay ko. Ngayon, kung hindi niyo ako paralin sa Notre Dame, maghinto na lang ako sa pag-aaral. Magtinda ako ng kamati sa palengke ng Cotabato City. Kasi ang pinapangarap ko, maging attorney ako. Kay mamanahin ko yung mga uncle ko po mga justice po. Si Leopoldo, si Ricardo, si Rolando Puno, mga uncle ko yan, pinsan ng tatay ko. Ngayon, ng 1968, umuwi ako ng Landasan. 3 ang tindahan ko dito. Lahat ng mga pamangking ko, tumulong ako nagpaaral. Hanggang nagkapamilya sila. Yun yung unforgettable moment. Ang pagkapatapos ko. Ngayon, masaya ako na kita ko yung mga pamangkin ko at ibang tao na tutulungan ko. Masayang-masaya ako kay ang Panginoon nandito sa akin. Ganon. Ngayon, ito naman sa katandaan ko, nangangarap nga ako ganyan, pero ginawa ko naman. Pero sa experience ko sa mga tungkol sa mga trabaho ng mga professional, kaya ko pong gagawain kagaya ngayon na May dalawang question pa po ako. What is your biggest problem during your middle age? Ano yung problema, yung pinakamalaking problema mo nung nasa 30s ka pa? Pero wala man akong isip na problema kasi. Yung 30s ka pa? Wala. Kasi enjoy ako eh. Enjoyment ka. Enjoy ako. Masaya lang. Kay ayoko, yung 22 ako, marami akong negosyo. Ngayon, hindi ako nakikipagkaibigan sa bata. Nakikipagkaibigan ako sa matanda. Kasi may makukuha akong experience ko. Kaya yun ang hindi ako nagkakakuha ng problema. Huwag akong pakialaman ng kapwa-tao ko, hindi ko sila pakialaman, kaya hindi ko problema yung problema ng ibang tao. May last question ako. What are your life aspirations as an elderly? Ano yung pangarap mo nung bata ka pa hanggang ngayon pangarap mo pa rin? Wala naman ako nangangarap, ang aking pangarap lang, nagkapamilya na ako. Yung mga apo ko, mga anak ko napatapos ko, 2 lang anak ko.
Ang pangarap ko ngayon na mabigyan kami ng magandang kalusugan, buong pamilya, pati mga apo ko makatapos sa pag-aaral. Yung apo kong panganay, graduating sa graduating sa college. Pangalawang panganay, first year college sa Cotabato. Yung apo kong, 5 apo ko. Yan ang pangarap ko sa mga apo ko. Thank you, Nay, for your answer. Thank you so much. Hi, Nay. My name is Hi. Annalyn May Tunatos. Yes, Ilang taon ka na po, Nay? 81 years old. Ako, Iti. 80 years old. Ano pangalan mo? Yuri, Yes. Barbon, Ariana. May ako question sa imo. Ano tong pinaka most unforgettable experience mo tong teenager ka pa? Wow. Itong gigo ko siya sa iro. Uy, nanganilig kami sa beach. Ako Hindi wala man sa experience. boyfriend, Shanghai College na sa Negros Occidental. Dinalbagan ng Negros Occidental dito ko na mo. Ano tong most unforgettable mo? What is your biggest problem during your middle age? Ano yung dako mo nga problema kung bata ka pa? Pinakadako mo nga problema kung bata ka pa? Dagan problema pero hindi ako. Siyempre, financial, kung eskwela ko, siyempre ang problema ko ang baon, at siyempre sa farm lang kami, kuma kami. Tapos ang problema, usahay, kulang-kulang sa budget ang baon. Ito nga po yung high school days ko. So what is your life aspiration as an elderly? Ano yung tong bata ka pa, ano yung inspiration mo tong bata ka pa? High school na, Kung nasa 40s ka pa or oo, 40s pa ko. Away na kong eskwela na 40s. kung high school ka pa eh. Yung high school, ako ang commander sa PNT namon, Girls Department. Ano tong inspiration mo? Inspiration. Pinaka, always. Pero may kami nagapan, ako gid ang pinaka. Front sa lahat. What are your life aspiration as an elderly? Ano ang inspiration ko? Hindi. Ano to? What are your life aspiration as an elderly? Ano to gusto mo pa nga mabuhat na 81 years old ka na nga, senior citizen ka na? Ano pa gusto mo mabuhat na? Pagkatuparin na lang ko sa ako mga anak going home. Tapos balik naman sa ila sa Davao. May mga birthday dito na ato namin. After 1 week, balik naman kami. Walang life namin. Ano gusto mo na? Karoon may malakaw naman kami. Friend, nagtakaw naman kami. Karoon may malakaw naman. Isang 1 week lang, pero dito kami sa Davao. Gastos na lang.